Matagal nang magkasintahan sina Bernard at Elsa. College sweetheart sila. Kaya naman, noong makagraduate na sila, ay nagpasya agad ang dalawa na magsama na sa iisang bahay. Nangupahan sila sa isang apartment sa Liberiza, Manila. Sabay rin silang nag-apply ng trabaho. Sa kabutihang palad, ay natanggap agad si Bernard sa isang bangko bilang legal assistant. Ang magiging trabaho niya ay ang magpunta sa iba't ibang municipal trial court sa buong Luzon para magdala ng mga legal documents ng bangko na may kinalaman sa housing at commercial loans. Noong una ay dito lang sa Metro Manila ang assignment niya. Pero noong tumagal ay nakakarating na si Bernard hanggang sa Pangasinan, Ilocos at Benguet. Kaya naman hindi na siya araw-araw nakakauwi ng bahay. Si Elsa naman ay isang pharmacist at walang regular na trabaho. Sa kadahilanang madalas ay nagkakaroon siya ng kaaway sa store na kanyang napupuntahan. At ang kadalasang dahilan ay walang iba kundi ang inggit. Sa katunayan ay mukhang modelo ng mamahaling damit at mga pabango ang itsura ni Elsa. Kaya madalas siyang kainggitan at gawan ng hindi totoong chismis ng mga kasama. At yon ang madalas na pinagmumulan ng hindi pagkakasundo sa trabaho. Sa totoo lang ay may tangkad na 5'7" si Elsa. May maliit na bewang at may magandang hubog ng bilugang katawan. Pinagpala din siya sa pagkakaroon ng malalaking biyaya sa harapan. Sa kasamaang palad, nawala ng trabaho si Elsa dahil may nakasagutan na naman ito sa trabaho. Isang araw, kinausap ni Bernard si Elsa. "Babe, mas mabuti pang samahan mo na lang muna si Papa sa bahay para naman may kasama ka. Nag-aalala kasi ako ng gusto kapag hindi ako nakakauwi dito sa bahay dahil sa trabaho ko." Wika ni Bernard. Hindi agad nakasagot si Elsa. Nahihiya siya sa ama ni Bernard. Lalo pa at hindi naman niya ito ka-close. "Pero babe, baka nakakahiya kay Papa. Ano kasi okay lang naman ako dito sa bahay." May pag-aatubili na sagot ni Elsa. Sa katunayan, maging siya ay natatakot na rin sa mga kapitbahay nilang kalalakihan. Madalas mag-inuman ang mga ito sa kalye at kakaiba ang titig sa kanya kapag napapadaan siya sa harapan ng mga ito. "Pero babe, mas mapapanatig ako kapag doon ka muna kay Papa. Uuwi naman ako doon tuwing weekend." Pagpupumilit pa ni Bernard. Wala nang nagawa pa si Elsa. Sa totoo lang, gusto din naman niya ang ideyang yon. Kahit hindi sila close ay mabait din naman sa kanya ang biyena niyang si Mang Alfredo na nakatira sa Santa Rosa, Laguna. Mag-isa lang si Mang Alfredo sa bahay. Biyudo na ito dahil matagal nang namatay ang asawa nito na ina ni Bernard. May dalawa pang anak si Mang Fredo, ang nakakarandang kapatid ni Bernard. Pero mga nasa malalayong probinsya ito nakatira dahil sumama sila sa lugar ng mga asawa nila. Kinagabihan noon, sabi ni Bernard, "Babe, magligpit ka na ng mga damit mo. Doon mo na ilagay sa malaking maleta. Sa buong buwan na ito kasi ay puro sa North area daw ang assignment ko. Kaya baka uuwi lang ako rito ng isang araw para kumuha ng mga bagong documents sa head office.
Tapos balik na naman ako sa biyahe papuntang norte. Okay, sige babe. Gagawin ko mamayang after natin kumain ng hapunan. Noong matapos nga makakain at makapaghugas, ay agad nang umakyat si Elsa sa kwarto nilang mag-asawa. Naabutan niya si Bernard na naglalagay rin ng mga damit na babaunin nito sa bahay kinalunisan at papunta naman ito ng norte. Noong matapos sila pareho, makapaglagay ng mga damit sa kanya-kanyang bag at maleta, ay lumapit si Elsa sa asawa. Babe, ayos lang ba kung punuin mo ng sobra pa sa higit ang pangangailangan ko ngayon? Matagal na tayong muling magkikita. Hala siya, sa weekend ay uuwi naman ako doon kay Papa. Paano naging matagal yun? Oo, matagal na para sa akin yun. Kung pwede nga lang, gusto ko aktibo tayo tuwing gabi. Para naman makabuo na tayo ng sarili nating supling. Ikaw naman babe, gaya ng sabi ko, darating ang supling sa tamang panahon kapag nakatakda ng mangyari. Pero since magkakahiwalay tayo ng 1 linggo, ay willing akong pagbigyan ng iyong kahilingan. Nakangiting wika pa ni Bernardo at agad nang ginawa ang kanyang mahalagang obligasyon sa asawa. Kinabukasan, madaling araw pa lang, bumiyahe na silang mag-asawa. Inihatid ni Bernard si Elsa sa ama niyang si Mang Alfredo sa Santa Rosa, Laguna. Pagkarating naman nila doon, ay gulat na gulat ang kanyang ama nang pagbuksan sila nito ng pinto. Napakunot-noo din ito kung bakit may 2 maleta silang dala-dala. Mano po Papa? Kamusta po kayo? Wika ni Elsa. Papa, pasensya na po Biglaan ang pagpunta namin. Sabat naman ni Bernard. Tulad ni Elsa, nagmano din si Bernard sa kanyang ama. Pinapasok sila kaagad ni Mang Alfredo sa loob ng bahay at halatang sabik na sabik itong makita ang anak na si Bernard. Abay, bakit ngayon lang kayo dumalaw? Matagal ko na kayong hinihintay. Wika ni Mang Alfredo. Nagkatinginan ang mag-asawa at para bang nahihiya. Pasensya na po Papa. Masyado po akong busy at malayo po ang mga lugar na pinupuntahan ko dahil sa uri ng trabaho ko. Sagot ni Bernard. Tumango-tango si Mang Alfredo bilang pagsang-ayon sa sinabi ng anak. Bakit may dala kayong mga maleta? Sino ang mag-a-abroad sa inyo? Napalunok ng sariling laway si Elsa. Kinakabahan sa sasabihin ng kanyang biyanan. Ano kasi Papa? Makikiusap sana ako na baka pwedeng dito muna si Elsa. Malalayo kasi ang mga lugar na pinupuntahan ko ngayon. Inaabot ako ng 2 hanggang 3 araw sa mga assignment ko. Kaya madalas mag-isa lang sa amin si Elsa. Natatakot ako para sa kanya. Lalo at marami ang lasinggero at tambay doon sa lugar namin. Sagot ni Bernard. Palihim na sinulyapan ni Mang Alfredo ang maganda at sexy niyang manugang. Unang beses na nakita niya ito ay noong ipakilala sa kanya ni Bernard bilang kasintahan. Panahon na nasa college pa ang mga ito. Gandang-ganda na siya kay Elsa noon pa man. At sa katunayan ay may lihim na siyang paghanga sa manugang niya. Ganun ba? Abay walang problema sa akin. Ang laki-laki ng bahay na ito at aalog-alog ako mag-isa dito. Mas mabuti na rin na dito ka muna Elsa. Marami nang masasama ang loob sa ngayon, lalo na sa Metro Manila. Tsaka safe ka dito sa lugar namin. Walang pwedeng gumalaw sa'yo dito. Sagot ni Mang Alfredo. Gumuhit ang saya sa mukha na magandang si Elsa. Nagpasalamat siya sa kanyang biyanan. Salamat po Papa. Ikaw na po muna ang bahala sa asawa ko. Sagot ni Bernard.
Paano babe? Babalik na ako ng Manila. Didiretso na ako sa head office para kumuha ng mga dokumentong dadalhin ko. Tapos, diretso na ako sa terminal. Kailangang madala ko sa Zambales ang mga dokumentong yon. Tapos mula doon ay tutulak naman ako papuntang Baguio City dahil may pick up na akong roon ng mga document bukas. Ganun ba? Sige, mag-iingat ka babe. Sabi naman ni Mang Alfredo, kararating mo lang agad, aalis ka na? Ayaw mo bang mag-almusal na muna? May ulam na rin naman akong nailuto. Hindi na po pa. Baka magahol ako sa oras kapag naipit pa ako sa traffic, kaya kailangan ko nang umalis. Okay, sige, ikaw ang bahala. Mag-iingat ka sa mga lakad mo at huwag kang mag-alala dito kay Elsa. Safe siya rito. Opo, Papa. Alam ko naman po yun. Salamat po. Babe, alis na ako. Wika ni Bernard. At mabilisan dumampi sa labi ng asawa at agad na ring lumabas ng gate. Sumunod naman si Mang Alfredo para muling ilak ang gate ng compound. Pagkabalik niya sa bahay ay sabi niya, tara Elsa sa itaas para maiayos na natin ang magiging kwarto mo. Mauna ka na doon. Ako na magdadala nitong mga maleta mo. Sigurado ka po, Papa? Oo naman. Anong tingin mo sa akin? Uugod-ugod na? Kung alam mo lang, mas malakas pa ako sa kalabaw. Wika pa ng matanda. Kaya napilitan ng mauna sa itaas si Elsa. Ilang saglit pa ay nakita niyang dala na ng biyenan niya ang dalawang malalaking maleta. Tama nga ang sabi nito na kayang-kaya niya yon. Dahil hindi ito hirap sa pagbubuhat noon. Lalo at maganda pa naman ang pangangatawan ng matanda. Kapag nakapag-set up ka na dyan ay bumaba ka na lang. Magsasaing lang ako para sa ating tanghalian. May sobra pa naman akong ulam na niluto kahapon. Sobra pa yun sa pananghalian natin ngayon. Okay po, Papa. Salamat, sagot ni Elsa. Tapos iniwanan na siya ng kanyang biyenan na si Mang Alfredo. Makalipas ang 1 oras bago siya bumaba dahil nahiga muna siya ng mahigit kalahating oras matapos niyang maglagay ng mga damit sa aparador. Napagod rin kasi siya sa mahabang biyahe. Pagkarating niya sa baba ay saktong naglalagay na ng plato sa lamesa si Mang Alfredo. Tamang-tama ang pagbaba mo, iha, kakain na tayo. Tumangulang si Elsa at umupo na sa tapat ng inuupuan ng kanyang biyenan. Nakasuot siya noon ng puting oversized t-shirt na malambot ang tela at medyo luma na. Kaya manipis na ito. Habang kumakain ay panay ang sulyap ni Mang Alfredo sa magagandang tanawin na kanyang napapansin sa harapan ni Elsa. Hindi mawari ni Mang Alfredo ang nararamdaman niyang saya na mga sandaling yon. Maliban sa nagkaroon na siya ng kasama sa bahay, madalas niya pang makikita ang maganda at mabait na manugang. Samantala, habang kumakain si Elsa, ay napansin niya ang kanyang panakanakang pagsulyap sa kanya ng kanyang biyenan. Hindi niya ito masisisi dahil hindi naman siya nito lubusang kilala. Para kay Elsa, ay mabait ang biyenan niyang si Mang Alfredo. Wala siyang naiisip na kahit anumang mali siya sa paraan ng pagtitig nito sa kanyang kabuuan. Baka kinikilatis lang siya nito bilang asawa ng anak nitong si Bernard. Pagkatapos nilang kumain ay nagboluntaryo na si Elsa na siya na ang maghuhugas ng mga pinggan. Tumangulang si Mang Alfredo at lumabas na ito ng kusina.
Naninibago pa si Elsa sa kapaligiran niya. Hinahanap-hanap pa rin niya ang bahay nilang mag-asawa, pero itinatak niya sa isipan niya na mas makakabuti para sa kanya ang mag-stay sa bahay ng kanyang biyanan kaysa mag-isa sa bahay nila na maraming panganib ang nakamasid sa paligid. Matapos maghugas ng plato, ay ginanahan pa siyang maghugas ng mga kaldero, kaya lahat ng kaldero at kawali ay hinugasan niya at ginamitan ng liha ang ilalim para mapaputi ng todo. Nagsabon na rin siya ng lamesa, lababo at kalan, kaya mas lalo pang napatagal sa kanyang ginagawa. Wala naman kasi siyang maisip na ibang gagawin, kaya inabala niya na lang ang kanyang sarili sa paglilinis. Nang biglang may nagsalita sa likuran niya. "Elsa, pagkatapos mo dyan sa kusina ay mamahinga ka na muna sa kwarto mo." "Elsa, wag mong masyadong intindihin ang mga gawain dito sa bahay. Isipin mo na kaya ka nandito ay para sa kaligtasan mo habang malayo ang asawa mo. Hindi ka narito para maging isang katulong," wika ni Mang Alfredo. Nang lingunin niya ito ay namumungay na ang mga mata ng kanyang biyanan. Halatang nakainom ito kaya namumula din ng bahagya ang mukha nito. "Opo Papa, tatapusin ko lang itong ginagawa ko. Tapos magpapahinga na po ako sa kwarto," sagot ni Elsa. Walang kamalay-malay si Elsa na siya ang dahilan kung bakit umiinom ang kanyang biyanan. "Hindi ko maipapangako sa aking sarili na makakaya kong kontrolin ang nararamdaman ko para sa iyo, Elsa. Pero masaya ako na narito ka," bulong ni Mang Alfredo sa kanyang sarili, bago bumalik sa sala at tumagay ulit. Kinagabihan ay hindi na sila nagkasabay na kumain dahil lasing si Mang Alfredo. At naroon natutulog sa sala. Kaya kumain na lang si Elsa at muli nang bumalik sa kwarto at nagpatay ng oras habang nanonood ng series sa laptop at ka-text ang asawang si Bernard. Kinabukasan ay napuna ni Elsa na maaga palang gumigising si Mang Alfredo para mag-exercise. Nag-jogging muna ito ng 6:00 ng umaga, pagkatapos ay nagdilig naman ng mga tanim nitong gulay at mga bulaklak na nasa loob lang din ng malawak na compound ng bahay. Mula sa bintana ng kwarto ni Elsa ay tanaw niya si Mang Alfredong pawisan na ito at walang suot na damit pang itaas habang nagdidilig ng mga halaman. Humanga si Elsa sa bulto ng katawan ng kanyang biyanan. Kahit may edad na si Mang Alfredo, ay macho pa rin ito at malinis sa kanyang katawan. Sa katunayan, ay mas macho pa nga ito kaysa sa kanyang asawang si Bernard. Si Bernard kasi ay hindi nag-exercise. Malaki ang malambot nitong tiyan na parang malaking plastic labo na may lamang tubig. Ganun niya maihahalin tulad ang katawan ng kanyang asawa. Sa katagalan ng pagmamasid ni Elsa sa kanyang biyanan, ay nakaramdam siya ng pangungulila kay Bernard. Bata pa si Elsa at mataas pa ang appetite sa mahalagang bagay na ginagawa nilang mag-asawa. Kaso nga lang, dahil siguro sa matagal na silang magkarelasyon ni Bernard, bago pa sila naging mag-asawa, kaya hindi na ito excited sa mga bagay na yon. Tila pinagbigyan na lang siya bilang pagtupad sa obligasyon bilang asawa. Magmula ng araw na yon, kapag walang damit si Mang Alfredo at nasa garden, ay palihim na sumisilip sa bintana si Elsa. Kahit papaano ay napapawi ang pagkasabik niya sa bagay na yon. Dahil nabubusog na ang mga mata niya sa nakikita.
Hanggang isang umaga, nagising si Elsa na mabigat ang buo niyang katawan. Masakit ang kanyang ulo at para bang nasa loob ng kanyang katawan ang init. Nahihiya siya sa kanyang biyanan na wala siyang naitutulong. Kaya kahit nangihina ay tumayo pa din siya at pumunta sa kusina. Sa sala pa lang ay nalanghap na ni Elsa ang amoy ng bawang. Lalo pa siyang nataranta dahil si Mang Alfredo na ang nagsasangag sa halip na siya. "Magandang umaga po, Papa. Pasensya na po at tinanghali ako ng gising." Wika niya. Lumingon sa kanya ang biyanan niya at ngumiti ng matamis. At sinabi na ayos lang. Dumiretso sa lababo si Elsa. Ang lababo ay halos isang dipa lang ang layo mula sa kalan. Naghilamos at nag-toothbrush agad siya. At nang matapos siyang maghilamos, ay humakbang na siya papunta sa pinto ng kusina, palabas sa likod ng bahay. Akmang aabutin na niya ang tuwalya na nakasampay sa sampayang alambre nang bigla naman siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Umikot ang kanyang paningin hanggang sa namalayan na lang ni Elsa na may malapad na kamay ang sumalo sa kanya bago siya tuluyang bumagsak sa semento. Inalagaan ni Mang Alfredo ang manugang niya na si Elsa. Pagamat malaki ang paghanga niya kay Elsa, hindi niya sinamantala ang pagkakataon noong mawalan ito ng malay. Mula sa kusina ay binuhat na ito hanggang makarating sa sofa. Dahil sa mataas ang lagnat ni Elsa, kaya napilitan si Mang Alfredo na punasan ng basang bimpo ang katawan nito para bumaba ang temperatura, at nang mabasa ng pawis ay binihisan niya si Elsa ng may respeto. Ni isang parte ng katawan ng manugang ay wala siyang hinawakan. Nang magising si Elsa ay nagulat siya nang mapagtanto na nasa sala siya't nakahiga. Nakapagpalit na rin siya ng damit, bagay na nagpakaba sa kanya. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpalit ng damit sa akin? Bulong ni Elsa sa sarili. Dahan-dahan na siyang bumangon at naupo. Isinandal ang likod dahil nangihina pa rin ang katawan niya. Mabuti naman at gising ka na, Elsa. O ito, kainin mo. Ipinagluto kita ng lugaw. Wika ni Mang Alfredo. Nalingunan ni Elsa ang kanyang biyanan. May hawak itong isang malaking mangkok na may umuusok pang lugaw. Lalo pang humanga si Elsa sa kanyang biyanan dahil sa bait nito sa pag-aalaga sa kanya. Wala na rin siyang maitatago dito dahil yun nga ang nagbihis sa kanya noong may sakit siya. Kaya mas lalo silang naging mas malapit sa isa't isa. Maraming salamat po, Papa, sa pag-aasikaso sa akin. Tatanawin ko pong malaking utang na loob ang ginawa mong kabutihan sa akin. Wika ni Elsa. Tinapik ng bahagya ni Mang Alfredo ang balikat ng manugang. Wala yun, Elsa. Kahit sino naman ay gagawin yun, lalo pa at kasama mo sa bahay. Maikling sagot ng kanyang biyanan. Patuloy na lumipas ang mga araw. Kung dati ay every weekend umuwi si Bernard sa Santa Rosa, nang lumaon ay naging once a month na lang. Lalo pang nalungkot at nangulila si Elsa sa kanyang asawa. Babe, hanggang kailan tayong ganito? Paano na tayo? Paano na ako? At paano tayo magkakaanak kung halos sa trabaho mo na iginugugol lahat ng oras mo? Himig ng may pagtatampo na tanong ni Elsa sa asawa. Napabuntong hininga si Bernard at nahulog sa malalim na pag-iisip. Napansin agad ni Elsa ang reaksyon ng kanyang asawa. Malalim din ang mga mata nito na para bang puyat na puyat.
May problema ba, babe? Bakit parang ang lalim ng iniisip mo? Tanong ni Elsa. Umiling si Bernard at tumingin ng diretso sa mga mata ng asawa. Kung hihinto ako sa pagtatrabaho ay paano tayo mabubuhay, babe? Nakakahiya naman kung aasa tayo kay Papa. Sagot ni Bernard. Nagpaalam na si Bernard na aalis na. Hinalikan ng mabilisan sa pisngi si Elsa at lumabas na ng gate. Naiwang tulala si Elsa. Namalayan na lang niya na pumapatak na ang luha sa kanyang mga mata. Lingid sa kaalaman niya ay kanina pa nakikinig si Mang Alfredo sa usapan nilang mag-asawa. Naawa ito sa kanyang manugang. Kahit naman siya mismong ama ni Bernard ay hindi pabor sa ginagawa ng kanyang anak sa asawa. Huwag ka nang malungkot, Elsa. Pasasaan ba at magiging maayos din ang lahat sa inyo ni Bernard? Sa ngayon, unawain mo muna siya. Hanggat kaya mo. Baka may pinagdadaanan lang na problema sa trabaho niya ang asawa mo. Wika ni Mang Alfredo. Nagulat si Elsa nang sumulpot sa tagiliran niya ang kanyang biyanan. Mabilis niyang pinahid ang luha sa kanyang mata at ngumiti ng matamis kay Mang Alfredo. Opo pa, susubukan ko na intindihin ang sitwasyon hanggang sa kaya ko, wika ni Elsa at pumasok na sa loob ng bahay. Ayun my loves, awat muna tayo saglit ha. Isusunod ko na rin kaagad ang karugtong nito, kaya abangan nyo na lang at wag mainip. My loves, siguraduhin mo sana na nakasubscribe ka na sa akin ha. Subscribe na my loves, libre lang naman yan at mapapasaya mo pa ako. Salamat ha, take care my loves, bye bye.